Ang TikTok user na si WinMCPix na ilang ulit na rin nating naitampok dito sa ating channel na di umano'y ginagambala ng isang multo o entity sa loob ng kanyang tahanan ay muling nagbahagi ng isang bagong video sa kanyang TikTok account. Nakuha isang araw nang mapansin niya na tila may dumadaan sa kanyang opisina habang siya ay bala sa kanyang paglalaro. Kaya naman sinubukan niya itong i-record at narito ang kanyang mga nakuhanan. Something is watching me. If you've had the feeling, you know what I'm talking about. I'm playing only up in my office. Something keeps passing by this window. I've just propped up the phone here and I'm gonna play. Nagawang makuhanan ni Wayne ang pagdaan ng isang itim na figura na mistulang isang tao. Pero nang agad-agad niyang kinuha ang kanyang kamera at ipakita kung saan ito nagtungo, ay wala ka namang makikitang kahit ano na naroon. Pero maririnig ang isang tinig ng mistulang isang bata na tumatawa. If you're walking by my office, I want you to knock it off. Is that you making all that noise back there? This thing's always closing doors. You need to get out. Dude, will you knock it off, please? You gotta get out. You're gonna lock yourself in the laundry room again? You're not leaving? You're not gonna... Maririnig ang mga pagkalampag at tila boses ng isang bata bago ang pagsara ng pintuan ng laundry room. At nang sinubukan niya itong palabasin ay muling bumukas ang pintuan at muling sumilip sa kanya ang itim na figura na dumadaan sa kanyang opisina. At bago matapos ang bidyong ito ay umandar pa ang isang upuan palapit sa kanya. Totoo nga kaya ang nakukuhanan ni TikTok user Win sa bidyong ito? May isa nga kayang multo o entity na gumagambala sa kanyang tahanan? O ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang TikTok ARG? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang malaking pagawa ng damit at tela sa China na pinaniniwalahang haunted. At katulad ng palagi niyang ginagawa, ay sinubukan niya itong libutin ng live. 感觉是以前的这个像宴会厅似的。哎呦我操你妈！这啥玩意儿了啊！ 这是谁搁这屋里头玩了？这有小鬼搁这屋里头玩耍呢，这是啊！我操你妈！哎呦我操！啊！我要没猜错的情况下。 你要关我吧？哼！废物玩意儿了，快点出来！
啥声？你是赚了我，操你！我操！哎呦我！哎呦我天哪！这，哎我操！滚死了！我操！我操你！我去你妈！我去你妈！我去你妈！哎！Sa umpisa pa lang ng paglilibot ni Xiaolong ay nagumpisa na niyang makita ang kusang paggalaw ng mga bagay sa loob. Pero ang higit na mas nagpatindig sa kanyang balahibo ay nang makita niya ang paglingon sa kanya ng ulong ito ng isang manikin. Agad-agad naman ang tinignan ni Xiaolong ang ulo, pero nang wala naman siyang makitang posibleng dahilan ng paggalong nito ay pinaghagis niya ito. Sa puntong ito ay nakarinig naman si Xiaolong ng isang boses nang tila isang babae na sumigaw nang muli niyang inihagis ang ulo. At bigla na lang ding sumara ang bakal na pintuan. Nagawa namang makaalis ni Xiaolong matapos nito at ipinagpatuloy ang kanyang paglilibot sa mga dating dormitoryo ng mga manggagawa ng nasabing pabrika. Siya!我操！我，哎，这，我操你妈！这，我操！ Habang papanik pa lang si Xiaolong sa mga dormitoryo, nakarinig siya ng paglangit-ngit na mula pala sa bakal na pinto ng palapag kung saan siya patungo na tila sumara. Sinubukang puwersahin ni Xiaolong na buksan ang pintuang ito pero hindi niya ito nagawang buksan. At maya-maya pa ay tila may sumagot sa kanyang pagkalampag at maririnig din ang pagtunog ng lock na tila may kung anong hindi nakikita na nagbukas nito para kay Xiaolong.有人吗？
哎呦我操！哎！我操！哎，兄弟们！我操！这里，我操！什么玩意儿跑？去你妈！ Nakarinig si Xiaolong ng mga tunog na tila may kumikilos sa loob ng isang kwarto. Sinubukan niya itong silipin at napansin niya na mayroong ilaw sa loob ng kwartong ito. At mula rito ay nakita niya ang dalawang imahe mula sa refleksyon sa salamin na bintana na mistulang mga tao. Matapos nito ay mas lalo pang kinalabutan si Xiaolong nang bigla na lang may dumaan habang siya ay nakasilip sa butas. Bagamat balot ng takot si Xiaolong ay napili niya pa rin na manatili at subukang buksan ang pinto. 我操！我看到一个东西跑过去了。我去你妈了逼！哎，操你妈！哎！我操老大他妈！ 出来！我操你们谁呀！ 谁呀？谁？谁？啊！我操你妈！哎！哎！我操！
Nang magtungo si Xiaolong sa iba pang mga dormitoryo, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at sa bahaging ito ay nakarinig siya ng boses ng isang babae na tumatawa. Naglakas loob naman si Xiaolong na puntahan ang pinagmulan ng boses na yon at mula sa banyong ito ay nakita niya ang isang maitim na kamay na inaabot ang isang bote. Agad-agad naman na sinilip ni Xiaolong ang kabilang bahagi ng banyo kung saan nagmula ang kamay, pero wala namang tao na naroon. Dito na siya nagpasyang umalis, pero tila may kung anong puwersa na pumipigil sa kanya. Gayunpaman nakaalis naman ang ligtas si Xiaolong at wala namang nangyaring masama sa kanya. Pero ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakukuhanan ni Xiaolong ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong pagawaan na ito. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa kwartong ito? Maging ang kamay na ito na nagpakita kay Xiaolong sa banyong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay mula naman kay YouTube user Ryan Hals na in-upload taong 2012 at kuha ito isang gabi habang si Ryan ay nag-iisa sa kanilang tahanan at magumpisang makarinig ng mga tunog na mistulang may iba pang kumikilos sa loob ng kanilang bahay. Dahil dito ay sinubukan niyang mag-record kung sakali man na merong mangyaring hindi maganda. Right. Sec. It's been okay so far, but what the this is what I mean. Crazy shit. Is it like hello? Oh my. Oh. I swear to I seen something. Right. Oh shit. Right. I need to go. There's my phone. Habang sinusubukang kunan ni Raya ng mga tunog na naririnig niya, makikita ang pagpapatay sindi ng mga ilaw sa bahaging ito. At nang sinubukan itong puntahan ni Ryan, nakita niya mula sa hagdanan ng isang itim na figura ng tao na pumanik sa kanilang itaas. At bagamat kinilabutan si Ryan sa kanyang nasaksiyan, ay sinubukan niya pang pumanik sa itaas. Pero dito ay nakarinig siya ng isang paghinga at dito na siya nagpasyang lumabas na lang ng bahay. Hindi ko din alam kung bakit laging nakapatay ang ilaw nila sa ibang bansa, pero siguro ay nakasanayan na nila ito o kaya naman ay nagtitipid sila sa kuryente. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan ni Ryan sa bidyong ito? Isa nga kayang multo o entity ang nagparamdam at nagpakita sa kanya? Kayo na bahalang umusga. Ang Japanese psychic na si Meguro ay tinawagan ng kanyang mga kaibigan na isang mag-asawa na nagngangalang Chiaki at Keisuke para tulungan sila na maglipat sa bago nilang bahay. Pero bago ang paglipat ay nabanggit din ng mga ito sa kanya na may kakaibang nangyayari sa dati nilang tahanan, dahilan para sila ay lumipat. Na marahil dahil di umano sa lalaking pumanaw sa bahay na ito na natagpuan na lang na wala ng buhay sa pintuan ng kwarto. Napukaw ng kwentong ito ang atensyon ni Meguro at bilang isang psychic ay nagtanong siya kay Chiaki kung pwede ba siyang mag-setup ng mga kamera sa bahay na ito para mag-imbestiga, at pinayagan naman siya ni Chiaki.
ちょっとうちの嫁の千秋の調子がどんどん悪くなってきて、今このしてるからこれ具合悪くて今、最近あんな感じで今もう寝室で寝てて、なんか病院に連れてな。なんか体調が悪いっていうか、なんか取りつかれてるみたいな感じになっちゃってて、なんか最近もその霊能力者とかの人たちのなんか寄り合いみたいなのにもなんかすげえ参加してるらしくて、Sa interview na ito na dapat ay si Chiaki ang sasagot kay Meguro, ay si Keisuke na lang muna ang sumagot sa kanya. Dahil ayon kay Keisuke ay hindi di umano maganda ang kalagayan ni Chiaki ngayon, at sa palagay niya ito ay may sabi. At makikita pa nga sa bahaging ito ng sinubukang lumabas ni Chiaki ay pilit itong pinapasok muli ni Keisuke sa loob ng kwarto. Sinubukan pa ngang lapitan ni Meguro si Chiaki, pero may naramdaman siyang kakaiba na nagpaatras sa kanya. Matapos ang interviewing ito ay nagumpisa na silang maglipat ng mga gamit at bumalik si Meguro para subukang libutin ang bahay. Sa paglilibot ni Meguro sa loob ng bahay, wala naman siyang nakita o nakuha ng kakaiba. At sa kanyang pag-alis habang nasa loob pa rin ng mga kamera, nakuhanan mula rito ang kusang pagbukas ng pintuan ng kwarto. At mula sa bahaging ito makikita ang isang puting imae na mistulang isang tao na sa tingin ni Meguro ay ang kaluluwa ng lalaki na pumano sa mismong pintuan na ito. Matapos ito nang i-review ni Meguro ang kabuuang kuha ng mga sinetap niyang kamera, nakita niya mula sa isang ito ang kakaibang kinikilos ni Keisuke na tumayo sa bahaging ito ng 2 minuto at naupo ng ilang minuto sa tapat ng pintuan kung saan sinasabing pumanaw ang lalaki. At matapos nga nito ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Chiaki na nagsasabing hindi siya ang poses kundi si Keisuke. Nagsimula di umanong mag-iba ang kinikilos ni Keisuke kasabay ng mga kakaibang pangyayari sa kanilang dating tirahan. At sinubukan na di umano noon na tumawag ng isang psychic para kay Keisuke. Pero nang mahuli siya nito ay inalis nito ang kanyang cellphone at computer. At may mga oras pa di umano na nagiging bayolente ito sa kanya at sinasaktan siya. Sa puntong ito ay naisip ni Meguro na marahil ito ang dahilan kung bakit pinipigilan ni Keisuke na lumabas si Chiaki at makausap si Meguro sa kanilang interview. Dahil alam niya na si Meguro ay isa ring psychic. At sa tingin pa ni Meguro ay hindi na si Keisuke ang nasa kanyang katawan ng mga sandaling ito, kundi ang lalaking pumanaw sa bahay na ito na nagpakita din sa bidyong ito. May isang lalaki sa Mexico na nagkangalang Elias at nagtatrabaho bilang isang night shift security guard
ang sinubukang maglaro ng Ouija board para gawing content at para patunayan na hindi ito totoo. Pero matapos na di umanong maglaro ng Ouija board na ito, ay nagumpisa na siyang makaramdam ng kakaiba at may mga kababalakan na nangyayari sa kanyang tahanan maging sa kanyang trabaho. Ang istoryang ito ay magiging mahaba, pero sinisigurado ko sa inyo na kikilabutan kayo sa bawat segundo ng bidyong ito hanggang sa dulo nito, at magbibigay na rin ako ng babala na panoorin nyo lamang ito kung sa tingin nyo ay kaya nyo, dahil may mga tao di umanong nakaranas ng pagkahilo at pagsakit ng ulo habang pinapanood ang mga bidyong ito ni Elias. Ngayon, simulan natin ang kwentong ito isang gabi habang siya ay nagtatrabaho at makarinig ng mga tunog. ¿Qué fue eso? No hay nada. Algo como que algo se... Vi como que brincó algo, haber sido un animal. No sé por qué. Mi amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No. Y que otra vez ahí, mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame en paz, ¿qué eres? Déjame en paz. Maririnig sa bidyong ito ang tila mga tinig ng mistulang isang tao na hindi malaman ni Elias kung saan nagmumula, at matapos ito ay nagumpisa ng makuhanan ni Elias ang paggalaw ng mga sanga ng mga punong ito na mistulang may kung ano na nagpapagalaw sa mga ito na hindi nakikita. Pero makalipas ang ilang gabi ay muling nagbahagi si Elias ng panibagong video, at sa pagkakataong ito ay meron ng napansin ng kanyang mga viewers. Amigos, estoy grabando porque tengo rato escuchando otra vez ruido. ¿Hasta cuándo va a acabar esto, Dios? Como que ruido en las ventanas, pero no veo nada. No sé. Está muy alto para que entre. Está muy alto para que entre. Toca la ventana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, no. Demonio, no. Dios santo. Que muera esto, por favor. Unang maririnig sa bidyong ito ang mga mahihinang pagkatok sa bintana, at mula sa bahaging ito ay napansin ng mga viewers ni Elias ang tila bakas ng kamay na ito sa bintana. Pero ang mas nagpakilabot sa mga viewers ni Elias ay nang makita nila sa bahaging ito ang mistulang isang ulo na merong sungay, na ayon sa kanyang mga viewers ay tila isang demonyo na hindi naman nakita ni Elias ng mga oras na ito. Matapos nito lumakas sa mga hinala ng mga viewers ni Elias
na matapos ng naging paglalaro nito ng Ouija board ay meron itong natawag na isang demonyo o entity. At hindi nga nagtagal ay muling nagbahagi ng panibagong video si Elias at sa pagkakataong ito ay nakita niya na ito. Estoy grabando porque tengo rato que estoy escuchando como que se ríen de este lado, pero no viene a ser tan recurrido, pero ya sé captón, ya sé por favor. Qué bueno que todo fue imaginación, Santa Dios. Dios mío, asustado. ¿John qué? No. Dios mío, Padre Santo. Que termine esto. ¿Cuándo va a terminar ya, Dios? Dios Santo. ¿Dónde se escuchó eso? ¿Qué es eso, Dios? Santo Dios, Dios, no. Dios mío, no. Sa bidyong ito nagumpisang makarinig si Elias ng mistulang mga kadena na kinakalatkat at nakarinig din siya ng mga boses na nagmumula sa kanyang paligid. Pero ang higit na nagpakilabot kay Elias ng mga oras na ito ay nang makita niya mula sa bahaging ito ang nilalang na nakukanan niya sa nakaraan niyang video na di umano isang demonyo. Matapos ito, marami ang hindi naniwala kay Elias at sinabing gawa-gawa niya lamang ang lahat ng ito. Pero para patunayan na lahat ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang, ay sinubukang mag-live ni Elias at narito ang kanyang mga nakuhanan. En un recorrido, pero voy a dejar el celular grabando de este lado, de donde la última vez se vio algo como por ahí, no sé si se logre ver. Por ahí se veía algo como que se asomaba algo. Pienso dejar el celular por aquí porque también en algunos de los videos se escuchan como que suben y bajan las escaleras. Voy a ponerlo aquí y voy a prender la luz porque se vea qué es lo que pasa, porque quiero ver. Y vamos a ponerlo por aquí por las escaleras para ver. El espacio está pequeño, no, las puertas están cerradas porque no hay gente. Vamos a ponerlo por aquí. Sí, para que se vea qué es lo que pasa.
amigos. Ha transcurrido una hora desde que dejé el celular para dar el recorrido, ya que el recorrido lo tengo que dar cada hora. Así que nada, voy a ver el video y si hay algo importante me estaré subiendo. Maririnig sa live na ito ni Elias sa mga nakapangingilabot na pag-angil at mga malalakas na pagkalampag. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa mga nanonood ng live na ito ay bago ang mga pag-angil at pagkalampag na ito ay makikita ang tila isang transparent na imahe ng isang ulo na dumungo sa kanyang cellphone. Pati na rin ang kamay na ito na merong mahaba at matatalas na kuko na katulad ng nakuhanan niya sa mga nakaraan niyang video. At ang mas kakaiba pa dito, nang kunin ni Elias ang kanyang cellphone at ipakita ang bahagi kung saan nagpakita ang di umano'y demonyo, ay makikitang wala namang kahit na ano na naroon. Dahil sa live na ito ay marami ang naniwala kay Elias at sinabing kailangan na nitong magpatulong sa isang pare o manggagamot. At matapos ito ay matagal na nawala si Elias at nagumpisa ng mag-alala ang kanyang mga viewers. Hanggang sa muling mag-live si Elias at sabihing mas lumala pa ang mga nangyayari. At makikita nga ang biglang pagbabago sa katawan ni Elias na pumayat at mukhang pagod na sa lahat ng mga nangyayari. Pero habang naka-live si Elias ay merong nangyari na hindi inaasahan ng kanyang mga viewers. Creía que todo era, no sé, fantasía como lo que vemos en la televisión. Por eso quise comprobarlo, pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero, como les digo, desatar algo más que de ese libro. Aunque como les dije sí encontré algo, pero no sé. ¿Escucharon? Como que... Habang nakalive at nagkukwento si Elias sa kanyang mga viewers, ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at boses at maya-maya pa ay makikitang tila sinasaniban ito at nawalan pa ito ng malay. Makalipas ang ilang segundo ay muling nagkamalay si Elias at tinapos na ang kanyang live nang walang sinasabi na kahit na ano. Matapos ito ay matagal ulit na nawala si Elias at lumabas sa mga haka-haka na baka pumanaw na ito. Pero naputol ang mga haka-hakang ito nang lumabas ang bidyong ito mula sa kaanak na Elias na di umano'y kuha sa sementeryo sa araw ng kanyang libing. At dahil dito ay nakumpirma nga ng kanyang mga viewers na pumanaw na si Elias at ang dahilan di umano ay kinitil nito ang kanyang sariling buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi ito viral sa ngayon, pero kung totoo man ang kwentong ito ay talaga namang nakapangingilabot ang mga nangyari kay Elias at ang naging katapusan ng kwentong ito. Pero kung meron man tayong mapupulot na aral sa kwentong ito ni Elias, ito ay hindi natin dapat pakialaman ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan, dahil maaaring maging kapalit nito ay ang ating sariling kaligtasan. At hiling ko lang na kung nasaan man si Elias ngayon ay sana matagpuan niya ang kanyang kapayapaan. Ang bidyong ito naman ay mula kay TikTok user Carl. Ayon sa kanyang kwento, kuha ang bidyong ito alas 12 ng hating gabi
habang wala ang kanyang mga kasama sa kanilang boarding house. Dahil nung mga sandaling ito ay nakarinig siya ng mga pagkatok na tila may tao na gustong pumasok sa kanyang kwarto. Maririnig sa bidyong ito ang mga pagkatok mula sa pintuan, pero sa tingin ko ay tama lang na hindi ito binuksan ni Carl. Ayon pa sa kanyang kwento, nagmensahe siya sa kanyang mga kasama sa kanilang boarding house at tinanong kung sila ba ang kumakatok. At dito nga ay nakumpirma niya na mag-isa lamang siya sa boarding house ng mga oras na ito at hindi ang mga ito ang kumakatok sa pintuan. Hindi na siya nakatulog ng mga sandaling ito at hinintay na lang ang mga kasama niya na makarating. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Christopher Echipare Reyes. At mula naman ang bidyong ito sa TikTok na kumakalat dahil ang nakuha ng di umano sa bidyong ito ay ang multo ng yumamang presidente na si Ferdinand Marcos Sr. Makikita sa kalsadang ito na tila may isang tao na nakabarong na naglalakad at mistulang walang ulo na di umano yung multo ng dating presidente na si Marcos Sr. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!